Umaga sa inyong lahat mga kaibigan, mga nakikinig sa programang Ang Patotoo dito po sa Cool 97.5 at lahat ng mga nanonood din sa YouTube channel at saka sa Facebook page. So magandang umaga sa inyong lahat. Ang Patotoo ay programang ating mapapakinggan patungkol po sa buhay ng isang tao na binago ng Diyos. So bago ang lahat ay nais naming magpakilala, ipakilala po namin ang aming mga sarili, ang bawat partner sa programang Ang Patotoo. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat at purihin ng Panginoon at nandito na naman po tayo sa ating pong programa Ang Patotoo dito po sa Cool 97.5 at maraming salamat at narito po ang ating pong guest ngayong umaga. Ano po? At talaga naman po kami nagpapasalamat. Alam po namin napaka-busy ng tao po ito, ng kapatid po natin ito, no? At talaga naman salamat sa pagpapaunlak sa aming pong sa aming invitasyon sa iyo. Konsi ang tawag ko po sa kanya ngayon. Konsi, ang ating pong kapatid, si Brother John Mananeng. Sige, hello po sa ating lahat, sa ating mga tagapagkinig, sa mga nanonood sa kanilang mga telepono, sa Facebook, sa YouTube at sa other media platform. Ako po si Councilor John Ray Mananeng, ang inyong makakasama ngayong araw. Yeah, so hindi nabanggit ng isang partner yung kanyang pangalan. So babanggitin ko na ang kanyang pangalan. Siya po si Pastor Danny, ang ating partner, Danny Santos, okay, Danilo Santos. At ako naman si Kuya Giel Sugano. At nais naming batiin ng mga sponsors natin, itong Cordillera Southern Baptist Churches Ministries sa pamumuno ni Doc John Bestidas at maging yung isang sponsor natin, itong GMS Technology under TESDA Accredited School. So, mga kapartner, ako po ay excited sa oras nito dahil makakarinig ulit tayo ng isang patotoo. Ang patotoo na ito kasi ay patungkol sa totoong buhay, totoong nangyari sa buhay. Hindi po yung kathang isip o kay mga imbento lamang, kundi talagang something dramatic na nangyayari. At yung patotoo ay yung may pangyayari na may pagbabago. Yan, napakahirap kasi na yung patotoo na walang pagbabago. Kaya, di ba? Kaya nga merong tinatawag na yung old life. Ito po yung ang ating mapapakinggan ay yung apat na stages sa buhay. Yung una, yung kanyang old life na old life without Christ. At yung pangalawa na stage ay yung encounter with Christ. At yung pangatlo ay yung kanyang new life with Christ. New life with Christ. Ito yung pagbabago talaga, yung transformation. At yung pang-apat ay yung ministry for Christ. Ayan, so kompleto Ricardo. Partner. Ayan. Ito yung magkikwento na yung kwento niya may kwenta. Ayan. Okay. Tama. Kasi pag walang pinto, walang kwenta. Kaya tayo nagpapasalamat. Ako rin eh. Kasi actually, hindi ko pa gaanong kilala yung ating panahon ngayon. Kaya iniiwasan ko na magtanong kanina kasi gusto ko na on air babanggitin niya. At okay, so maraming salamat kay God sa ating panahon ngayon. Walang iba kundi si John Ray. At sa kanyang oras, medyo namamaos lang yung kanyang boses ngayon dahil sa kasisigaw lagi. Kaya sabi ko, please lang i-reserve mo yung anyong boses sa Sabado. Pero maraming salamat at meron pa rin nakareserba. Okay. So, partner? Umpisa na natin. Okay. So, sige, tanungin natin, ikwento mo nga konsi o kay partner John Ray yung dati mong buhay. Ayan. Okay. So, ako naman,
hindi ako yung may masyadong dramatic Christian life. I was pinanganak ako sa Quirino Hill. Ako'y pinanganak sa bahay, by the way. Talagang tubong Quirino Hill. Nakaugat talaga sa Quirino Hill. Yan. Ang Quirino Hill, Baguio City. Baguio City. Okay. Ang parents ko ay may background sa Anglican Episcopal Church, but my mother is a Foursquare. Ayan. Ngunit sa leading ng Panginoon, pinunta ako sa Quirino Hill Baptist Church before. So ako po ay lumaki sa Sunday school. Wow, talaga. Hinubog ako ng Diyos sa Sunday school, and every Sunday talagang I enjoy going to Sunday school. Isa dyan, noon mahilig tayong kumanta, kaya during Sunday school marami tayong kinakanta. Mahilig rin tayong makinig ng kwento, mahilig din tayong magkwento, and of course the main catch every Sunday school, merienda. Ayun ang hinihintay ng mga bata Yan, masarap no? Yan. Ngunit yun nga sabi ko, hindi tayo masyadong madrama when it comes to our Christian life, because we grow to the church. But it is really hindi mawawala na in the time na nagkakaroon na tayo ng sariling desisyon, nahuhulog rin naman tayo sa mga temptation ng mundo. Yan. So nung high school ako, lumabas na ako sa Quirino Hill, and since medyo malayo-layo na ako from my origin, nasubukan naman natin yung mga sinasabi nating makamundong bagay. Nasubukan nating pumasok sa mga kwarto na hindi gaanong maliwanag ang ilaw. Gets nyo. Alam na natin yun. Okay. Makalalagyan, alam na nila yun. Okay. Nasubukan rin nating bumarkada sa mga bagay na hindi puri sa ating Diyos, no? Then here comes a point na we have our pastor before. It is Pastor Ben Nudo. Si Pastor Ben Nudo. By the way, hello po, Pastor Ben Nudo. Nasa Bawang La Union. Nandun na siya. And he is the pastor when I was born, until I turned then ganon yung buhay. So parang sa Sunday pumupunta tayo sa church, ginagawa natin ang pagsamba, tapos Monday to Saturday iba na namang buhay. Ginagawa. So yun yung sinasabi ni Pastor ni Doc Canoy na Christianak. Christianak. Yung bang Kristiyano lang sa linggo. Tama. But by the way, good morning, Doc Canoy. Nasa States pala siya ngayon. Sa Amerika sila ngayon. Yan ba? Yun ang naging buhay natin. Then here comes a time when Pastor Ben Nudo said, and it really struck us that your body is the temple of the Holy Spirit. Parang sabi ko, at all those times we have been using our body in the wrong way. That we have abused the temple of the Holy Spirit. But before that, there is a question. Sabi, ang Holy Spirit ba nasa sayo? Okay. And I said, oo nga, no? Araw-araw tayo, every Sunday tayong nasa church, every Sunday tayong nakikinig sa salita ng Diyos, pero nasaan ang Diyos sa ating buhay? Okay. In that moment, I learned to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Okay. So, from that moment, napagtanto ko na all this time that pumupunta tayo sa simbahan, pupuri tayo sa Panginoon, hindi pala umaakma yung ginagawa natin. Yes.
And that's the time that I received the Lord Jesus Christ. That was September 3. Yun. 2011. 2011. Okay, so bago tayo dako dyan, bago natin pagpatuloy yan, so ibig sabihin ay hindi sapat yung pag-attend ng Sunday School. Yes. Hindi sapat na nagiging mabuti ka bilang bata. Hindi sapat na ikaw ay membro sa isang church na para masabi mo na nandun na yung talagang fulfillment, nandun na yung inner peace, inner joy, assurance na ikaw ay nasa Panginoon. Yes. Yung assurance ng iyong salvation, ng kaligtasan. Dahil bakit ganun na ikaw ay lumaki sa Sunday School pero bakit may kulang pa? Bakit may kulang pa? Na katulad yan, you came to realize na parang walang anong tawag doon, yung walang Holy Spirit, na kumukontrol sa'yo. Yeah. So hanggang dumating sa point na you give it up. Na sabi mo, tama na ito. Kailangan isuko ko na ang ating buhay. Kaya napakaganda yung punto na yon. Yan yung masabi natin na yung old life. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naging worse. Kasi ikaw ay, nakikita ko na ikaw ay good boy. Di ba? Good Sunday school kid. Sabi mo nga, lumaki ka sa church, sa Sunday school. At masabi na ikaw ay naging model. Yan, maaaring yung mga ibang nanay dyan, ibang tatay, tingnan niyo si John Ray, gayahin ninyo, gayahin ninyo. Pero nung paglaki mo, meron ka palang talagang mga sikreto na pinupuntahan na doon mo nakikita na maaring talagang kumikilos talaga ang Panginoon sa iyo. Yes. Dahil hindi ka hinayaan na lalong mapapalayo. Yeah. Pero yung mga seed na napakinggan mo ng bata ay hindi sayang. Hindi sayang. Tama. Kaya yun ang nakikita ko para sa akin, sa lahat ng mga nakikinig kaya nanonood sa programang ito. Ito ay maging aral natin para sa mga anak natin, sa lahat ng mga magulang na napakaganda na dalhin natin yung ating mga anak sa Sunday School. Yeah. Di ba? Kasi yung seed, yung Word of God na naitatanim sa puso ng bata ay hindi niya makakalimutan. Tama. Di ba? Kasi pag wala yung seed na yon, siguro tuloy-tuloy ka na lumayas o kaya lalong napapalayo. Nahila, di ba? sa mundo. Anong masasabi mo doon, mga partner? Yeah, ito yung naalala ko yung isang kwento kasi na he belonged to the kingdom. Yeah. But he doesn't know the king. Yeah. Minsan nandun ka sa loob, pero hindi mo kilala ng lubusan yung hari. Tama. Minsan marami pong mga ganyang Kristiyano. Yeah. Minsan nga, maski yung mga nagsiserve sa Panginoon, they're busy in the kingdom but they don't have time with the king. Yes. Yeah. Di ba? So, yung mga ganun na... So, yung nakita ko rin kay Konsi John Ray, na talagang it's not an assurance that your child being in the Sunday school is already an assurance that he is saved, eternally, So kasi kailangan pa rin yung personal personal na encounter sa ating pong Panginoon. And I saw that in the life of Konsi John Ray, Talagang na-realize niya. Siyempre, alam mo, kuminsan talagang malakas yung hatak ng mundo Tama po. Yun yung Tama. So unless you really surrender your life to the Lord, siyempre pag sinorender natin talagang buhay siya yung magko-control sa atin. Di ba? So yun yung napakaganda pong parte nung narinig po natin kanina. So gagaya rin ang sinabi ng ating partner, yung mga anak po natin, marami, maski sa aming lugar, yung mga bata andyan lang sa kalsada. And we invite them on Sunday school. Tapos yun nga. So kaya hindi sayang yung mga magdadali natin. Lalong-lalo na ngayong bakasyon, maraming mga DBBS, mga kaya take advantage of that. So balikan natin si John Ray. So nung oras na yan, ano yung maalala mo na challenge ng isang pastor? But kay Word of God na parang yun ang nag-touch sa'yo, na doon mo isinuko ang yung buhay sa Panginoon. Yes. Yun nga, gaya ng sinabi natin that do you not know that your body
is the temple of the Holy Spirit. You are bought in a price. Yes, yes. And that is through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi noon, when we say, are you saved? Bilang lumaki sa Sunday school, parang namimiryado mo na no? Yes, I'm saved because Christ died for me. He rose in the third day to wash my sins, so I am saved. Parang na-memorize na natin na gano'n yung scheme. Pero kung pala, when you internalized, that when you realize that your life is not anchored to what Christ likes or what Christ wants for you, you will realize that you don't even deserve to be saved. But Christ's love is really that's very powerful, that even though you feel that you don't deserve, you still feel the warmth of the love of God. During that time, I said, anong ginawa ko sa buhay ko all these days? Diba, na lumaki tayo na Sunday school, nagpahatak tayo sa mundo. Ngayon, binabalik na tayo ng Diyos. Binabalikan tayo ng Diyos. So, I just remember that time yung the story of leaving the 99 sheep just to get the one. Tama. Parang ako yung isa dun eh. Ako yung hinanap. So actually, when Pastor Nudo did that in a sermon, hindi automatic na kwan eh. Parang struggle pa. The whole day struggle. Struggle pa, no? Then I surrendered September 3 ng gabi. Wow. Praise God. So it's like, kung minsan, I did my personal prayer. Parang prodigal son, ano? Yeah. Parang prodigal son. Pero, partner, tandaan natin, ang hinanap ng ating Panginoon, yung nawala. Nawawala. Hindi yung nagwawala. Tandaan natin yan, ha? Hindi nangangailangan yung nagwawala eh. Yung nawawala talagang hinahanap niya, di ba? Hinahanap niya yung daan. So, maraming salamat at wow, nakita natin kung paano, kung ano yung sabihin natin na old life. Yan, napakabuti nga niya. Pero meron siyang may kulang. Ngayon, he encountered the Lord. He encountered Christ in his life. Ngayon, excited din ako, partner, na marinig yung mga transformation. Kasi makita natin na mabuti siyang tao. Kung tutuusin, hindi naman napakasama, no? Hindi naman siya rapist, kaya hindi naman siya talagang killer, pero meron pa rin matawag na transformation sa kanyang buhay. Mga, di ba, new life in Christ. Ano ba yung mga transformation? Ito baka hindi maalala ni Pastor Dan. Kasi bata pa ako. I was on the stage. I was baptized January 4 of 2013. So from 2011 to 2013, I had those are the beginning stages of my Christian life. But I was baptized January 4, 2013. And that was already the time when God let me experience His love through His people. Wow. I have encountered CSBCM when that 2013. And you know what? That moment that I was baptized, God revealed me a lot of things. That those times I've never understand. When I was baptized, and si Pastor Virgilio Tiliagan na ang pastor namin. So, Pastor Virgilio. Good morning, congratulations. Commander Balitok. Congratulations. Ito na yung and when I was baptized, ang daming reveal ng Diyos sa akin. Na hindi ko pa na unravel during that time. Pagkatapos ng baptism summer, we had a summer camp Nangalisan. Then we performed well there. May mga performance. Tapos lumapit si Pastor Danny sa akin. Alam niyo, sabi niya, sino pastor mo? Si Pastor Virgilio po. Alam mo, I see something in you. But I don't know what it is. Sinabi ni Pastor Danny yun sa akin. Hindi na niya maalala niya. Hindi niya siguro maalala.
Then we went to another CSBCM activity. I think it's a fellowship. Yan. Then nakita ako ni first PBTS Filipino President. Saure, si Dr. Yan, si Saure. Doc Saure. Ninong. Good morning po, Ninong. Good morning, Dr. Fred. Sabi na naman ni Doc Saure sa akin, you know what, son? I see something in you. Wow. But I don't know what it is. Oh. Yes, pala ko. So sabi ko, Nag-second emotion medyo sila. nagulat ako doon. That eventually, I understand that God is calling me. Wow. Yeah. It's, That moment, I became an officer na ng CSBCM sa... I started as the Baguio representative. yeah. And from that moment, I started my ministry. I started as a Sunday school teacher. Wow. From being a Sunday school kid, God placed me as a Sunday school teacher. Yan. Then, sabi ng Diyos, you have more greater things to go on. Yeah. It's God. Then from Sunday school teacher, I became nag-preside every Sunday. Yan. Ginamit ako as nag-preside. Then after nag-preside, in-expand niya pa yung horizon. I became the now officer of the CSBC. So during my officership in the CSBCM, I've learned a lot. Doon naman ako nag-grow. And yun nga yung sabi ko that once pala that you surrender yourself to the Lord, Yeah. and the Lord will use you in His kingdom. Yeah. He will reveal you a lot of things. He will give you a lot of blessings that you don't even know why He is giving you. Yeah. Yeah. I have met a lot of people. I have met a lot. We have encountered a lot of ministry experience that it made us rich in spirit. Oh, yeah. Yeah. Tama yun. So that moment, I enjoyed being in the shed of God. Amen. It's God. So, Until years goes, until I became the CSBCM Youth President. yeah. Yan. That's doon naman tayo nahubog with our leadership. Leadership. Yeah. Na we have to encounter things. Yeah. There are things in the ministries na it does not go with what we wish to happen. Tama yun. And little by little, we did not only grow spiritually, but we grow holistically. Yeah. Yeah. That's right. We learn to talk more to people. We learn to humble ourselves. Yeah. Yun. That is one thing that I have learned, that the Holy Spirit is a spirit of humility. Yeah. Amen. Praise God. The more that we are humble, the more grains that we produce Yeah. to be spread Yeah. here in the world. Yeah. Praise God. Yeah, Partner, at the same time, in-appoint, na-elect din natin siya noon sa CSBCM, sa Yeah. po natin, being the auditor. Oh. Kaya well represented yung ating financial audit noon. Galing. Salamat, Konsi, sa iyong buhay. Okay, partner. Yeah, napakaganda yung patutuon ng ating partner dito, si Konsi John Ray Mananeng. At sabi nga sa Proverbs 16:3, commit everything to the Lord, whatever you do, and He will establish your plans. So, nakita natin kung paano pinopromote ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya. Especially yung meron tayong pagpapakumbaba, yung submission sa Kanyang kalooban. At nakita natin kung paano inaangat ng Panginoon ang Kanyang anak. That's right. Maging sa katauhan ni John Ray. So, nagpapakita ng Kanyang Diyos ay totoong Diyos. Buhay na Diyos, mahabagin na Diyos, mapagpatawad na Diyos, no? Kaya kung sino man yung sa oras na to na nakikinig o kay nanonood sa programang ito, maaaring nakakapag-relate ka sa buhay ni John Ray. Maaaring ikaw ay palasimba pero wala pang personal relationship mo sa Panginoon.
aking advice para sa iyo, ang aking recommendation ay kailangan magkaroon tayo ng self-examination. Ako ba ay may personal relationship sa Panginoon? Baka wala pa. So better isuko natin sa Kanya ang ating buhay, pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan, at God will do the rest, di ba? Once na naisubmit natin, na-commit natin yung buhay natin sa Panginoon, siya nang gagawa ng paraan, siya nang kikilos sa buhay natin, at doon tayo mamamangha kung saan niya tayo dadalhin, di ba? At yan ang decision na you will never regret, yung isuko natin ang buhay natin sa Kanya, di ba? Okay, so malapit na tayong magtapos. So thank you very much sa ating panauhin, Kajan Ray. Nakita natin yung kanyang old life, yung kanyang encounter with Christ and new life with Christ, at yung kanyang ministry. Ngayon sa kasalukuyan ay siya ay Federation President sa youth dito sa Baguio. So praise God sa kanya, at hindi lamang yan kung saan ka dadalhin ng Panginoon. We believe na maaring higher pa, no? Higher. And nais kong kunin itong pagkakataon nito para batiin lahat ng mga CSBCM members or dito sa Cordillera Southern Baptist Churches Ministries sa darating na kailan yung anniversary natin, partner, sa CSBCM? Sa July 13 po yan, ano? Sabado po yan. That would be our 59th anniversary po ng CSBCM o ng Cordillera Southern Baptist Ministries Incorporated. At yan po ay gaganapin sa PBTS Gym, no po? Dito po sa Takay Road. Kita-kita po tayo doon from 8 o'clock hanggang mga tapos po natin yung programa. Okay, so maraming salamat, Konsi, kasi naalala ko, partner pala, hindi ko naikwento ito. He was praying during that time. Sabi niya, Pastor, election po namin ngayon sa SK Federation. Sabi ko sa kanya, isa lang sinabi ko, claim it. Claim it. At yun nga, sa po ang nilagay ng Panginoon sa position po niya. Salamat. Okay. At nais kong i-promote din itong CSBCM Variety Show sa darating na August 10. Excited ako dyan. Ito mga makakapanood tayo ng cultural dance, yung drama, musical, puppet show, martial arts exhibition, at marami pa. So wag pong kalimutan itong August 10, 5 to 8 dito po sa PBTS Gym. Idagdag ko lang yung ating pong CSBCM meeting next month, July 8 po yan. Doon po tayo sa Touch Christian Fellowship. Yan po sa Benitez, Magsaysay Avenue. Okay, so itong GMS Technology, at nais kong i-promote din itong short courses, mga nagnanais na kumuha ng mga technical drafting, AutoCAD, Photoshop, STAAD, MS Project, Web Design, Computer Programming, at marami pa. Itong CPD provider for engineers. Mangyari lamang na bumisita sa GMS Technology dito po sa 2nd floor, Adivay Building, Bonifacio Street, near Baguio Central University College. Or tumawag sa 0919-552-5908. 0919-552-5908. Okay, last word, partner. Okay, of course, glory to God. Maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Again, Konsi, maraming salamat din sa iyong presence ngayong umaga mong ito. Minsan pa, baka makalimutan nyo, Pastor Daddy Santos po ito. Salamat po. Yan, once again, thank you very much, Cool 97.5. At ang patotoo for your invitation, and it's nice that we have shared this on air, kasi marami sa atin hindi pa tayo kilalang gusto, no? So thank you very much, and God bless po sa ating lahat. I hope we have inspired people, and kita-kita ulit tayo dito sa 97.5 ang patotoo, 8:30 next Saturday. So maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood. Ito po ang inyong anchorman, Kuya Gel Sugano. Salamat. Inyong natunghayan ang programang Ang Patotoo
Kung kayo'y napagpala ng programang ito, maaari lang tumawag o mag-text sa 0967-390-7523 o kaya'y dumirektang kumontak sa messenger ni Architect Gel Sugano. Maaari din kayong magpadala ng inyong pinansyal na suporta upang magtuloy-tuloy ang programang ito. Maraming salamat po at magkasama-sama muli tayo sa susunod na kabanata.